chapter of the book of Genesis. Just right before you start the first chapter of the book of Exodus. You got it? All right, kaya pag magbubuklat kayo, buklatin nyo na lang yung Exodus chapter 1 and then on your left, nandyan yung Genesis chapter 50. All right? We'll begin reading from verse number 15, but this story, kapatid, I'm going to talk to you about, or from the story of Joseph. Because this morning until this evening, kapatid, I don't want you to miss it, and you don't want to miss it. I'll talk to you on the subject of forgiveness. Okay? Now, this morning, I'm going to talk to you about the elements of forgiveness. And mamaya, ipapakita ko po sa inyo the evil of not forgiving. Alright? And kung saan tayo dadalhin. Alright? So, kaya nawa ay makita po natin ito, mga kapatid. So, I'm bringing this message because I believe everybody needs it. Yeah, I need it personally. Kapatid, I need it personally. All right? Kaya we must learn to forgive. Okay? And there must be an example that I need to present to you, kapatid. No? Kinakailangan i-present ko po sa inyo ang mga bagay na ito kung paano po kayo matututong mag-forgive. Okay? So there must be an example in the Bible para maging realistic, kapatid. No? Minsan sinasabi lamang, sabi ko nga nung nakaraan, sinasabi ko nung nakaraan mo, kapatid, ang totoong forgiveness, maging realistic ito kapag ka ikaw na ang nasaktan. Madali lamang sabing, magpatawad ka na kasi. Patawarin mo na kasi siya. Kasi hindi ka nasaktan. Kung ikaw kaya masaktan, na katulad na nasaktan siya, will you do that? Yeah. Okay, sometimes, mahirap magpatawad, mga kapatid, sa mga taong nagkakasala laban sa iyo, lalong-lalo na kung hindi ikaw ang biktima. All right. So you have to understand, no? In this passage, kapatid, marami lamang tayong dapat unawain sa issue ng forgiveness. All right? Now, pinili ko itong subject na ito kasi sa tingin ko, kung meron mang napakahirap na magpatawad, at gusto magbumawi sa ginawa sa kanya sapagkat grabe yung pagkakataon na siya ay makakabawi na pero hindi siya bumawi. Si Joseph. So this story starts from chapter 37 down to verse number 50, and I would like to encourage you to read it when you get home. Konti lang, maiksi lang, kapatid. 13 chapters lang, okay? So 13 verses nga lang, nahihirapan na kayo. 13 chapters pa. But anyways, this is good reading, mga kapatid. You understand that the book of Genesis, mga kapatid, is the book of beginning. Okay? The book of Genesis, the book of beginning, it has the story, mga kapatid. We thought sometimes that the book of Genesis is the story of Moses and the story of Abraham. But the bulk of the book of Genesis, mga kapatid, speaks more on Joseph. Not on Abraham. Not about Abraham. Not about Moses. See? So, kaya maganda ho yung story ng kapatid. Bakit nangyari itong ganito? Bakit in-emphasize masyado yung kwento na ito? Anong gustong iparating sa atin ng Panginoon? Yun ang pinakamaganda. Kapatid, the Bible is very good talaga. Talagang, I'm telling you, you should not miss it. Don't fail to read it, kapatid. Kasi nandyan lahat eh. Ano mang hinahanap mo ngayon, kapatid? I'm telling you, kahit na AI. Yeah, AI, artificial intelligence, because the Bible speaks about hypocrisy. Yeah? So, it's right there. Okay? All right, let's start now, mga kapatid. We're saving time here. Okay? Now, chapter 50 of the book of Genesis, beginning from verse number 15. All right? Are you with me now? And when Joseph's brethren saw that their father was dead, they said, Joseph will peradventure hate us and will certainly requite us all the evil which we did unto him. Alam nila, by the way, to understand this story, kapatid, okay? Kasi ayoko nang babalik pa tayo sa 37, okay? Now,
you understand that Joseph is the son of Jacob to Rachel, whom he loved more than Leah. Okay? All right? Okay? Now, so si Joseph ay nagkaanak po siya ng dalawa kay Rachel. And that is, I'm sorry, si Jacob. Sorry. Okay? Pag may napapasama kasi. But anyways, si Jacob ay nagkaroon po siya ng dalawang anak kay Rachel na ang pangalan si Joseph at saka si Benjamin. You right that? And he was the 11th son. Doon po sa 12 sons of Jacob. Okay? And then, mga kapatid, nagsimula ang kalbaryo ni Joseph nung siya po ay nanaginip at yung panaginip niya ay ipinahayag niya sa kanyang mga kapatid. At ano po yung kanyang panaginip, mga kapatid? Ang kanyang panaginip na isang araw ay luluhod sa kanya, magbabow down sa kanya ang kanyang mga kapatid. And because of pride, hindi po nagustuhan yun ng kanyang mga kapatid. Okay? So doon nagsimula na sila po ay nag-create ng mga plano para sirain nila si Joseph hanggang si Joseph ay kanilang hinulog sa balon and later on kanilang inahon para ibenta siya sa mga mangalakal at yung mga mangalakal ay dinala si Joseph sa Egypt. Okay? And then pagdating doon, mga kapatid, tuloy-tuloy yung kalbaryo ni Joseph, if you can remember. Okay? At bilang isang matipuno, gwapong lalaki, mga kapatid, siya ay pinagkainteresan ng asawa ni Pharaoh na walang iba kundi si Mrs. Pharaoh. Alright? And sa mga pinapahayag ni Mrs. Pharaoh sa kanya ay hindi ho siya na biktima, kaya biniktima siya, ginawan ho siya ng istorya hanggang siya ay makulong. At mula po doon, mga kapatid, doon siya sa kulungan nakilala ni Pharaoh. Alright? Doon nagsimula, and later on, makikita nyo ang istorya, mga kapatid. He became the vice Pharaoh of Egypt. Pharaoh was the highest, was the most powerful person in Egypt. Next to him is the one whom his brethren put into doon po sa balon, mga kapatid, at binenta sa Egypt. Ngayon, siya na yung vice Pharaoh. Siya na yung the second powerful man in Egypt. And later on, siya na ho ngayon ang nilapitan ng kanyang mga kapatid. Nasa position siya na kung saan ang kanyang mga kapatid ay lumapit sa kanya at nangangailangan. At hindi siya nakikilala. Pero nakikilala niya ang kanyang mga kapatid. Anong naiisip niyo ngayon? Time of revenge. Time of revenge. But he never, kapatid, kailanman hindi po siya gumawa ng revenge. Revenge is a personal retribution. That's revenge. Justice is a legal persecution or a legal requirements for the offense. That's justice. So dapat makita natin pagkaiba. Baka minsan mapapagkamala natin, mga kapatid, na yung justice ay revenge. No. Pero dahilan sa mayroong offense, ang justice nagre-require because of the law, nagre-require ng retribution. You see? But it's a legal requirements, kapatid. That's justice. Okay? So wag nating pagsasamahin yung dalawa. Iba yung revenge, iba yung justice. Okay? Now, let's go to reading, kapatid. In verse number 16, here's what the Bible says. And they sent a messenger unto Joseph, saying, Thy father did
command before he died, saying, so shall ye say unto Joseph, forgive. That's it. I pray thee now, the trespass of thy brethren and their sin, for they did unto thee evil, and now we pray thee, forgive the trespass of the servants of the God of thy father. And Joseph wept when they spake unto him. And his brethren also went and fell down before his face, and they said, behold, we be thy servants. 19. And Joseph said unto them, fear not, for am I in the place of God? Or in other words, am I God? And then he said, but as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. To save much people alive. Verse number 21, I like this. Now therefore fear ye not. Second time. Okay? I will nourish you and your little ones, and be comforted them, and spake kindly unto them. So in this case, mga kapatid, marami po tayong matututunan patungkol sa kapatawaran. Alright? Naway makita natin ang Diyos sa pagpapatawad sa naging kaugalian po ni Joseph. Okay? Interesting? Let's bow our heads, please. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Ito po yung batayan ng ng iyong mensahe para sa inyong mga anak. The elements of forgiveness. Naway makita po namin how Joseph gradually forgave his brethren. How Joseph deliberately forgave his brethren. Nawa po, Panginoon, ay makita po namin ang mga bagay nito at ma-apply po namin sa aming sarili. Please use me this morning. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Now, let me start from a quick quiz this morning. Okay? All right, were you ready for the quiz? Sino sa atin ang nakaranas dito, mga kapatid, na masaktan? Just shout it. Sino sa atin ang nakaranas na ma-accused at nasaktan at sinaktan? Sino sa atin ang nakaranas na sinaksak ang puso? And sino sa atin ngayon ang nag-i-struggle para magpatawad? Sino ang naka-perfect sa quiz? Talk to me. 5 questions. Sino naka-perfect? All right? But listen now. In this context, mga kapatid, sa istorya ni Joseph, mga kapatid, we must seriously understand forgiveness. What it looks like, anong klase, ano ba itong forgiveness na tinutukoy ng Biblia, at ano ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin patungkol sa forgiveness. Ano ang gusto niyang gawin po natin, mga kapatid? And the limitation of it. We should understand also the limitation of forgiveness. Let's learn forgiveness from the life of Joseph. You see, so I've already given you the story, mga kapatid, at least, kung yung mga hindi nakarating at nakaabot ng Sunday school sa mga bata, dapat yung matutunan pa rin ang istorya ni Joseph. Now, let's go. Para marami po tayong time, mga kapatid, okay? Alam ko kung saan ako magtatapos. Alam ko kung anong oras ako magtatapos, okay? Are you ready? Now, let's learn from the life of Joseph. You know what it is, okay? Now, here's what the Bible says. Here's the attitude. Here is how Joseph
respond or responded to respond to the evil na ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid. Okay? The first thing that he did is this. He deliberately released his anger from the offense. So ano ang dapat nating gagawin, mga kapatid? The first thing that you must do as far as forgiveness is concerned, the first component that you have to do, the first component of forgiveness is this: your deliberate decision to release yourself from the anger you feel from the offense. Did you get that? One more time, okay? One more time. Sundan yung mabuti ang sinasabi ko, mga kapatid. Okay? Ano ang dapat natin gawin? Ano ang unang-unang component, mga kapatid, na dapat natin sundan dito sa tinatawag na forgiveness? Your deliberate decision to release yourself from the anger you feel from the offense. Okay? Sabi ko nga sa inyo, sino sa inyo ang hindi nagagalit? Sino sa inyo ang na-offend at hindi kayo nagagalit? Okay? Ang unang gagawin nyo, mga kapatid, is to release yourself from anger. Kukunti lang. Yun ang mahirap. Alam ko po yan, mga kapatid. Yan ang mahirap. Pero, sabi ko nga sa inyo, pag hindi tayo marunong magdala niyan, mga kapatid, ng anger, marami po yan. Mamayang hapon, yan po ang pag-uusapan po natin. But this time, pinapakita ko po sa inyo kung anong ginawa ni Joseph nung siya ay nasaktan. Alright? So, ang ginawa ni Joseph ay dineliver niya muna ang kanyang sarili. Inalis niya muna ang kanyang sarili. Gumawa siya ng decision na i-release niya ang sarili niya mula sa galit na dulot ng offense o ng evil na ginawa sa kanya ng iba, ng kanyang mga kapatid. Are you following me? You see, so he made a decision that he said, I'm not gonna let my anger to control me. I'm not gonna let my hurt to control me. I'm not gonna let my feeling to control me. I'll not be guided by my anger. Yan ho ang pinakamagandang decision. The first decision that he made. Yeah, nung nakita niya yung kanyang mga kapatid, sinabi niya sa sarili niya, no, I'm not gonna let my anger to control me. Okay, I'm not gonna let my hurt to control me. Bakit? I'm releasing myself from the anger that I felt mula sa offense na ginawa nila sa akin. Kapatid, hindi ka magkakaroon ng forgiveness not until you release yourself from anger that you are feeling right now. Na nararamdaman mo ngayon mula sa ginawa ng ibang tao, mula sa masamang ginawa ng ibang tao laban sa iyo. You see, now listen to me now. Anger is an addictive emotion. Is anybody listening to me? One more time. Anger is an addictive emotion. And the reason why so many people are struggling with forgiveness, it's because they are addicted to being angry. Bakit po? Sapagkat kapag ikaw ay nagagalit, na ilalagay ka ngayon sa isang posisyon ng galit mo na akala mo may karapatan ka na sa kanyang buhay na kung saan nagbigay ng atraso sa'yo. You see, that's why this is very addictive, mga kapatid. Bakit? Yung taong kagalit mo, pagka nagalit ka, yung taong may atraso sa'yo, ang pakiramdam mo, pag galit ka sa kanya, nilagay ka ng galit sa isang position na may karapatan ka, iniisip mo na may karapatan ka, na sabihin mo sa kanya ang anumang gusto mong sabihin, gawin mo sa kanya ang gusto mong gawin. Anytime, anywhere. No wonder, kapatid, kung bakit kahit sa kalsada nag-aaway kayo. Kahit sa public, kaya mo siyang ipahiya. Bakit? Because iniisip mo, may karapatan ka kasi may atraso sa'yo. So you understand what anger is doing to you? Come on, talk to me if you can. Inilalagay ka sa isang powerful position
na pwede mo siyang pagsabihin na kahit na anong sabihin mo sa kanya. Bakit? May atraso siya. That's why anger is addictive. Yeah. That's why anger is addictive. Kaya nga po mga kapatid, yung mga tao, yung mga nagagalit, hindi mo makontrol. Bakit? Kasi ang iniisip nila, may karapatan sila. That's why. They don't care kung sino ang mapapahiya, kung anong mangyayari. They don't even care sa sarili nilang reputation. They don't care. Kahit na anong mangyari sa akin, kahit na anong sabihin sa akin, basta, ngayon galit ako, walang makikalam sa akin. You are now in a position, in a powerful position. That's what you think. You see? Na parang iniisip mo, may karapatan ako kung anong sasabihin ko sa iyo, kung murahin man kita, karapatan ko yan, anumang itrato ko sa iyo, karapatan ko yan. I can do whatever I want because you done me wrong. Hello, mic test, 1, 2. And because I am addicted to being angry, every time I see you, I'm going to treat you the way I want to and tell God that it's all right because He's done me wrong. Hindi ako guilty kung ano masasabihin ko. Dapat lang sa kanya yan. That is revenge. A while ago, I showed you the difference between revenge and justice. Revenge is personal retribution. But justice is a law requirements for the offense they have done. You see? So nakikita niyo mga kapatid? But listen, watch how Joseph deals with his brothers. You want to learn? Okay? Na sinasabi ko muna kapatid, ang personal at normal na kalagayan natin. Yan ang unang sinasabi ko po sa inyo, na pagka tayo ay galit, iniisip natin, may karapatan tayo. Kahit na sino pa nakaupo dyan, sabi niya, teka muna, baka naman mapahiya siya. Yun na nga eh. Dapat talaga siya mahiya. Ayaw niya palang mahiya, bakit siya kagad-ganyan? So you understand? Nilagay ka ng anger mo sa position na akala mo may karapatan ka. Sapagkat nagkamali yung isa. So you understand? You can do whatever you want to do. You can tell her or tell him whatever you want to tell. You can treat them whatever you want to, whatever you want, the way you want to tell, you treat them. Gusto mong gawin sa kanila, all right, you go ahead. You see, bakit galit ka? So saan ka ngayon nilagay ng iyong galit? Sa position na akala mo may karapatan ka. Tapos sa harapan ng Diyos, sasabihin mo, hindi ako guilty, Panginoon, di ba? Let me ask you a question. You think kakampi mo ang Diyos sa ginagawa mo? You think kakampi mo ang Diyos sa ginagawa mo pagka ikay nagalit? Talk to me if you can. Come on. Talk back to me. So let's watch how Joseph deals with his brothers. Remember, here's what the Bible says. Kaya sinabi ko po sa inyo kanina mapatid, repeatedly. Anong sinabi ni Joseph? Fear not. Sabi ni Joseph, fear not. Fear not. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Pagkagalit tayo, gusto nating matakot yung kinagagalitan natin. Nagsasabi na tayo ng isang hindi magandang pananalita, matching with what? Big eyes. Di ba? Big eyes and big nose. Parang kalabaw na ang nag-a-adjust. Yeah? Lalakihan ka ng mata, lalakihan ka ng butas ng ilong, gagalaw pa yung mga tenga. Yeah. So you understand? Tinatakot natin, kapatid. Listen.
Maraming beses, kapatid, na pagka nagalit tayo, gusto nating matakot yung kinagagalitan natin. Hindi ba? Kaya ka ganyan? Di ba? Di ba? But listen, paano ginawa ni Joseph? The first na sinabi niya, repeatedly, fear not. Paano niya dinil yung mga taong may atraso sa kanya nung may pagkakataon na siya, listen now, vice governor na siya, vice pero na siya, next in rank, mula sa pinakamataas. And now, dumating sa aking harapan, mga kapatid, yung mga tao may atraso sa akin. At nangangailangan pa sa akin. How do you like it? Come on, talk to me if you can. Kung ikaw si Joseph, anong gagawin mo? Sabi ko na nga ba? Isang araw, luluhid din ng maton. Ito yung panahon na babawi na ako sa iyo. Ano sabi mo? Gutom ka? Gutom, ha? Luhod! You see? Yeah, it's reckoning time, but listen, it's different. It's different. Anong ginawa ni Joseph? Sabi ni Joseph, fear not. He's got all the power, kapatid, to retribute. He's got all the power para bumawi. Pero ang sabi ni Joseph, mga kapatid, fear not. See, I can imagine, kapatid, na yung sampung kapatid niya, mga kapatid, nanginginig. Sabi ni Papa, hindi pala, tatay, sabi niya, patawarin mo raw kami. Patawarin. Sabi niya, pak, huwag ka matakot. Hindi, yung sampal na yung mga kapatid, para lang magising sila. Okay, that is a Gil Arena version, okay? That's not in the King James, okay? Now listen. Here's the thing, kapatid. Ang kauna-una, alam niya na may pagkatakot ang mga taong yon. Kaya ano, ang unang-unang ginawa niya, fear not. How do you like it? Fear not. Why is that? Because this time I'm not going to deal with you out of my anger. I'm not going to deal with you out of my hurt. I'm not going to deal with you out of my frustration. Yes, you did me wrong. Yes, it hurts me. And yes, I'm angry. But my anger and my hurt do not control my emotion. It do not control my response. Hindi ko papaintulutan na yung aking hurt, yung aking pain. Hindi ko papaintulutan yung aking frustration whatsoever. Sa paanong paraan man kayo nasaktan. Pero sabi ni Joseph, I'm not gonna let my emotion, bad emotion, to control my response. But most of the time, we allow our hurt, our pain, our frustration, our anger to control our response. Actually, hindi mo pa naman nakikita, pero ano sinasabi mo na, makita ko lang yan. Nakita ko lang yan. Sige. Tingnan natin. Kahit saan ka, papahiya kita. You know what? Because there is anger. And you are allowing anger to control your response. Amen. You know what? I've learned a lot. As you grow old, that's why sabi ko, mas maganda yung tumatanda ka kaysa bumabata ka. Yeah, anyways, mas magandang tumanda sa attitude. Minsan masyado tayong ayaw natin tawaging tumatanda na yan. Ayaw natin ng ganon. Ayoko ng ganon. Gusto kong tumatanda, kapatid. Amen. Dalawang klase naman yan eh. Iba na yung pagtanda sa katawan at pagtanda sa ugali. Maraming bumabata sa katawan, pati ugali nila bumabata rin. But listen to me, here's the thing, kapatid. I like it. Si Joseph, sabi niya, I'm not gonna let my hurt. I'm not gonna deal with you. That's why fear not. Huwag kang matakot. Sapagkat,
Hindi ko kayo i-deal mula sa aking pain, mula sa aking anger, hindi ko kayo i-deal mula sa aking frustration. At hindi ko pahintulutan na yung aking frustration ang siyang mag-control ng aking sagot sa inyo. You understand? I think narinig yun ito sa akin. I'm very careful about it. I'm not watching myself. Every time na nakakaranas po ako ng anger, galit, at lalapit sa akin yung taong galit ako, sapat alam ko naman, wala akong kasalanan, nagsalita laban sa akin. Well, sige. Sinasabi ko sa sarili ko, control. Sabi ko, relax ka lang, pogi. It's my consolation. That's personal consolation. Wala kayong pakialam doon, mga kapatid. Okay? That's what I've learned from my mother. Okay? All right. Now, listen. Sabi ko, relax ka lang, pogi. Anyways, mas pogi ka kaysa kanya. But anyways, sabi ko, okay, relax. The more na dadahan-dahanin ko yung sagot ko. Pero inside me, dalawa ho ang nag-aaway. Yung Kristiyanong heal at saka yung unbeliever na heal. Sabi ng unbeliever na heal, kita mo na, sabi ko sila, lapit yan, birain mo. Sabi ng Kristiyanong heal, relax ka lang. Relax ka lang. So you understand? Sabi ni Paul, the life that I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. It's no longer me. Because if I will allow myself the old heel, kawawa. Walang matutulungan, kapatid. Walang matutulungan. So nakikita po natin, kapatid, si Joseph, hindi niya pinahintulutan na yung kanyang hurt, yung kanyang pain, yung kanyang anger, yung kanyang frustration ay makialam sa kanyang response sa kanyang mga kapatid. Let me give you some reasons here para maging maliwanag, kapatid. I outlined it. Okay? Reason why Joseph can let go his anger. Are you interested about it? How will you let your anger go? Okay? Let's take a look kay Joseph. Tanungin natin, konsultahin natin si Joseph. Paano ni Joseph ni-let go yung kanyang anger? Okay? I believe there's a reason here, kapatid, kung paano niya ginawa ito. Alright? You know, beginning from chapter 37, makikita niyo yung gradual doon, mga kapatid. But right in chapter 43, verses 30 to 31. Okay? Huwag niyo lamang pong tingnan. Dito lamang po kayo. I promise you, just read it when you get home. Okay? Now, in chapter, ako na lamang ho ang makikialam. Okay? Chapter 43, okay. Kaya niyo ilagay dyan para makita nila. Alright, that's it. Okay? Now, here's the thing. Look at the passage right there. Verse number 30. Okay? Verse number 30 of chapter 43. All right? And Joseph made haste, for his bowels did yearn unto his brother. You see that? And he sought where to weep. And he entered into his chamber and wept there. 31. And he washed his face and went out and refrained himself and said, set on bread. All right? Now, did you understand that? So, the first, mga kapatid, na ginawa niya kung paano niya let go yung kanyang anger is this. He takes time, or he takes the time to work out his emotion. I said, one more time. He takes the time to work out his emotion. Go back to the verse or verses, all right? Now, notice, aralin po natin ng mabuti. Verse number 30. And Joseph made haste, for his bowels did yearn his brother. Okay? Now listen, makikita niyo, kapatid, na meron din po siyang bad feeling. But you know what? Tinago niya ang kanyang emotion. Kinontrol niya. Here's what the Bible says. Tingnan niyo, and he sought where to weep. He sought. Naghanap siya kung saan. You know what?
Listen now, yan ang sinasabi ko mga kapatid. Hindi siya nagpakita ng emotion sa kanyang mga kapatid. Nung nakita niya yung kanyang mga kapatid, nakita niya na dapat siyang gumante, nakita niya ang galit niya, lahat, you know what? Pumasok siya, naghanap siya kung saan siya makakatago, at doon, kung saan siya nakatago, saka siya umiyak. Yeah! Yeah! So you understand? Na pagka nasasaktan po tayo, ang hanap natin, gusto nating makita tayo ng maraming tao. Nasasaktan ako! Magwawala ako! Nasaan ka? Ikaw, naroy ka! Ikaw na Vincent ka! Tapos publicly, sarap kayo bugbugin ang dibdib niya. But anyways, so you understand? Pero si Joseph, kapatid, tinago niya ang sarili niya, kinip niya, kinumpose niya ang kanyang sarili. Kaya sinasabi ko to lagi sa inyo, kung kayo nasasaktan at hindi nyo na kayang tiisin, maghanap na lang kayo ng isang lugar na kayo lang mag-isa. Sabay sigaw na, Tarzan! Or, Superwoman! Yeah. See, you understand what I'm saying? Paano ginawa ni Joseph, mga kapatid? Naghanap po siya. He didn't come back until he controlled himself. You see, kontrolado na. Kasi look in verse number 31. Look at that. And he, what? Kumbaga sa babae, she put up her makeup. Naglagay na ng kilay, nagdagdag ng pilik, naglagay ng lipstick, naglagay ng blush on. Paglabas niya, di ang ganda ko. Yeah. Ano ako, loka? Magpapakita ako sa inyo na ako'y nasasaktan. Hindi kita mo, ang pula-pula. Pero mga kapatid, pagka medyo nababagbag na nakita mo na naman siya, pasok ka na muli sa kwarto. Yeah! Tapos labas uli pagkatapos mag-makeup. Wala Wala. Kaya ko to. No. He knows how to control. In fact, hindi siya lumabas hanggat hindi niya naayos ang kanyang sarili. Anger and hurt will put you in a place where you are not controlling yourself. That is anger. Anger will put you in a place, kapatid, na hindi ikaw ang may control. You understand that? But if you are a Christian right now, if you're a child of God, you believe the Bible, mga kapatid, you've got to learn to control your emotion, control your hurt, control your anger, and not taking out on everybody and anybody. You've got to work out your emotion. Ang problema natin, pagka tayo nag-iimot-imot, we wanna work it out, ipapasa natin sa iba, kaya wala tayong pakialam kahit na may madamay. Bakit kasi ako nadadamay? Wala naman akong ginawa. Hindi naman ako may kasalanan, ako nakulong. So you understand that? Kapatid, because what's happening is you are taking out your emotion on everybody and anybody, and you don't care. You've got to work out your emotion. Understand carefully. The destination of forgiveness
is not the final destination. Forgiveness is not the destination. Forgiveness is the journey that you have to choose to begin. And you've got to make a decision to make the first step. And the first step is not their apology. Listen, ang problema natin, naghihintay tayo sa mga na may atraso sa atin, sa mga nagkasala laban sa atin, nalalapit sa atin na magsasabing, sorry ha, luluod ako, patawarin mo ako. That's not the first step in forgiveness. That's not. Apology is not the first step. You see, if you are waiting for them to say, I'm sorry, you may never begin the journey of forgiving someone because you cannot wait for someone else to be apologetic for what they do. Hindi mo may expect, hindi mo asahan, nalalapit sila at magsasabing, sorry, nagkamali ako sa'yo. Nagkamali. The first step, listen now, the first step in forgiving is not the apology, but it is your decision to let go. I said to let go the anger that is in you. That's the first step. May mga tao ba rito? Yeah. Yan ho, mga kapatid, ang unang-unang step, kapatid. It's not a destination. Yan ang unang-unang gagawin mo. First step is, let go your anger. Bago man sila lumapit sa iyo, wala ka ng galit. Bago man sila magsalita ng sorry, wala ka ng galit. See? Pero kung maghihintay ka, kapatid, just imagine, ilang taon, gaano katagal, na mananatili ang galit mo sa puso mo kung maghihintay ka na magsasabing sorry sa iyo. Anybody listening to me? Come on, talk to me if you can. Am I clear? Back there? Yeah. Kapatid, walang mangyayari sa buhay mo, sa galit mo, kung maghihintay ka ng taong magsasabi ng sorry sa iyo. Alright? Bakit na let go ni Joseph yung kanyang anger? That's the first one. He takes time. Takes the time to control his emotion. To study his emotion. Okay? Do you consider that? Take time. Take your time. Yung emotion, how you will control your emotion. What will I do? What should I do? See, consider that. The second one, kung paano kinontrol ni Joseph. Are you learning? Amen. Are you learning? Amen. Second one is, when he sees his brother or brethren, he also remembers his or where he is sitting. In other words, nung nakita niya yung kanyang mga kapatid, nung nakita yung sinend nila na messenger, okay, nakita rin ni Joseph kung nasaan siya. See that? All right, let me explain. Dumating kapatid, yung kanyang kapatid. Ano nasa isip mo? Isa ito sa mga nagbenta sa akin. Isa ito sa gustong pumatay sa akin. Isa ito sa mga taong gumawa ng kasalanan laban sa akin. Wag ho tayo maglaro rito. Ito yung reality. Na nararamdaman ni Joseph nung nakita niya yung kanyang mga kapatid. But you know what? Of course, sabi ko nga sa inyo, nasa second in rank na siya. Nakaupo siya. He was on the throne. Lumapit sa kanya mga kapatid niya. Lumapit sa kanya ang isa sa mga messengers ng kanyang kapatid. Okay? Paglapit sa kanya, alright, eto na yon. Kilala ko sila. Sila itong gumawa ng masama sa akin. But, he sees also where he was sitting. He was on the throne. Nakita niya, oh yeah. Oh yeah.
Ito yung mga gumawa sa akin ng kasalanan. Ito yung mga nanakit sa akin. Ito yung nagbigay sa akin ng problema. Ito yung mga nagdala sa akin dito. Ito yung mga nagbenta sa akin. Pero tinitingnan niyo naman sa kanyang paligid, look, kung saan ako dinala ng mga taong ito. Kaya nga ang sabi niya, makakapagsabi siya, yeah, ang pakay ninyo ay masama, pero ang ginawa ng Diyos, tinurn niya yung masama sa mabuti. All things work together for my own good. He can look around and see where the Lord has brought him. And when he compares what they did with where he is now, he can say, you thought me evil, or ye thought evil against me, but God meant it unto good. That is in verse number 20. You know what? Sabi ko sa inyo, binigyan ko na kayo ng clue niyan before. When you get these two words, kapatid, pag nakuha niyo yung two words na, ano po yan? Alright, look at your Bible in verse number 20. But God. But God. You see that? Ang sabi sa verse number 20, mga kapatid, maliwanag na sinasabi dyan sa verse number 20, but as for me, ye thought evil against me. What is the next word? But. What is the next two words? But God. Yan ho ang maganda dyan, mga kapatid. But God, when you get the two words in your situation, it doesn't matter what they did, you see what God has done. Ang makikita mo ay kung anong ginawa ng Panginoon. Bakit? Because there is God. Akala nyo, masama, dinala nyo ako. Now, in chapter 45, there's another passage there in verse number 5. Ano sabi ng Biblia? You sold me, but God sent me. Chapter 45 and verse number 5. That's what the Bible says. Now, do you realize that? Why is that? Because the Bible says, but God. But God. Yung salitang but, bumubura ng naunang statement. But God. You see, again, it doesn't matter what they did. Sino man ang nakagawa sa inyo, mga kapatid, na masama, nang hanggang ngayon ay nagdudulot sa inyo ng galit sakaling nakikita nyo siya. But listen, there is a God up in heaven who knows you, who knows your pain, who knows your frustration, who knows your hurt. Listen, listen. You can see what God has done in your life. Somebody, I said somebody in this auditorium this morning can stand and testify how God turned your pain into gain. How God turns the cursing into a blessing. So chapter 45, he said, you sold me, but God sent me. But God, but God, but God. Let me tell you something, and let me remind you, ladies and gentlemen, this morning, God is in charge and not the offender. Bakit magmumukmuk ka pa dyan? Bakit ikaw magpapakababad ka dyan sa sitwasyon mong yan? The offenders are not in charge, but God. God is in charge. Hallelujah. Oh yeah. Ano man ho ang mangyari, kapatid, you should not let the offenders to control you. Let God control you. Let God control you. Oh man, maraming beses, hindi po natin nare-realize na matagal na pala tayo nakababad. Hinostage ka na ng frustration mo. Hinostage ka na ng hurt mo. Hinostage ka na ng anger mo.
But it's time to say, I'm not gonna let my anger to hold me hostage. It's time to let my anger go. Anybody listening to me? Yeah. Hindi ko alam kung sino kinakausap ko ngayon sa loob ng auditorium na ito. But I know sometimes, somewhere, you've experienced pain. Your heart. Somebody frustrate you. And now, you are in a situation that you're struggling to release your anger. I started this message with questions. I'll end this message with a question. Here's my question. Who you are struggling to forgive? Who you are struggling to forgive. Maaaring sasabihin mo ngayon, salamat sa Panginoon, hindi pa ako nakakaranas ng ganyan. Oh yeah. That's why I'm telling you, mapalad kayo kung nakapagsimula kayo rito, na nag-u-obey na kayo sa Diyos, sumusunod na kayo, at hindi naranasan mag-disobey sa salita ng Diyos. Salamat, natuloy-tuloy naman kayo. Hindi na kayo nakaranas ng ganon. Hindi na kayo nasaktan. But maybe I'm talking to someone here who was once hurt. Somebody frustrates you. But listen to me now. Anong unang-unang step na gagawin mo? Never wait for someone to be apologetic to you. But listen to me now. Begin your journey now. Simulan mo na ang pagsabi mo na, I'll go on. I'll move on. Anong first step mo? Release your anger. Ilayo mo yan sa katawan mo. Ilayo mo yan sa isipan mo. Ilayo mo yan sa puso mo. I challenge you this morning. You will never be the same anymore. Release it. I said release it. There's a God up there. He can turn your pain into gain. Turn the cursing into blessing. You can get out this morning sa mga pintuan natin dito ngayong umaga na meron kang ngiti sa iyong labi. Oh yeah, madali lang magsabing, wala na yun sa akin, wala na yun sa akin. Yeah. Wala na yun habang nakikipag-usap ka sa mga tao. Wala na yun habang kaharap mo yung kaibigan mo. Wala na yun habang may nambobola sa iyo. Wala na yun habang merong nagpapasikat sa iyo. Pero pag nag-iisa ka na sa kwarto, muling babalik ang na parang tape recorder na magbabalik. Rewind. Muli mo na namang susuntukin ang pader. Muli mo namang hahamirin ang mesa mo. Why is that? Because there's still something within you that you need to release. Release your anger. I hope nakatulong po ako sa inyo sa umagang ito. Brethren, ako po'y naniniwala. Sino man sa atin na may tinataglay, nagalit ngayon, na medyo nahihirapan kayo, nag-i-struggle kayo. That's my question. Because here it is. I don't want you to miss this. I almost forget this. Okay? When you let go your anger, primarily, it will bless you and not the offender.
Did you get that? You're not gonna let your anger para ma-restore kaagad, ma-restore uli kayong dalawa. At pwede na uling sabihin, kita tayo sa Starbucks. Kita tayo somewhere. No way. Listen, you've got to understand the difference of forgiveness and reconciliation. Sometimes, sabi ko nga sa inyo kanina mga kapatid, sa bawat pagkakamali natin, merong consequence. At maaaring ang consequence ng kasalanan na gawa natin is the reconciliation. You cannot be reconciled again. But you are forgiven. That's another thing. It's one thing to be forgiven, and it's another thing to be reconciled. But listen to me now. Here's the thing. Maaaring sabihin mo, Pastor, di ba, nung na-reconcile tayo sa Diyos? Oh yeah. Tingnan niyo po, iba ho yung case natin pagdating sa ating kasalanan sa Diyos, meron kapatawaran. But listen, here's what I'm saying, mga kapatid. Maaaring hindi tayo nagkakasundo sa isang bagay na yan naging dahilan ng sakit mo sa akin, ng paggawa mo sa akin ng evil. Okay? Hindi na tayo magkakasundo doon. But listen, you are forgiven. Pero hindi na tayo pwedeng magsama, hindi na tayo pwedeng magkaibigan, hindi na because of our differences. May principles tayo na magkaiba. But it doesn't mean that you are my enemy. Not because you are not my friend, you're not my enemy. But sapagkat hindi ganoon. Magkaiba yun. You understand what I'm saying? Maaaring ako, palabiro ako. Ikaw, ayaw mong biruin. Hindi tayo pwedeng magsama. Kaya ka na-open sa akin dahil sa aking biro. Ay, hindi ko naman pwedeng tanggalin ang biro ko kasi marami naman nagkakagusto sa biro ko. Forgiven, but not reconciled. Did you get that? Listen, kaya nga mga kapatid, I'm releasing my anger not for yourself, but for myself. Did you get the point? Hindi ko nire-release yung anger ko sa iyo. Hindi ko inaalis ang galit ko sa iyo para magbalikan tayo at magkape-kape tayo uli sa Starbucks. Nire-release ko ang anger ko sapagkat ayokong manatili ang anger na ito sa buhay ko. Sapagkat habang nananatili ito sa akin, nadidevelop din yung cancer ko. I hope the message is clear, brethren. Again, the last question is, who you are struggling to forgive? Let me help you. It is hard, but not impossible. It's hard to forgive, but it's not impossible to forgive. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for the message. Nawa po'y naging maliwanag ito sa bawat isa. Nawa'y naunawaan po ng bawat isa kung nasaan po kami ngayon, anong kalagayan po namin ngayon. Yeah. Napakarami po sa aming kalagitnaan ngayon na maaaring may pain, Panginoon, pero yun naman pong ginawa sa aming masama. Yun ang nagtulak naman sa amin para mailagay namin ang aming sarili sa mas maganda pang kalagayan. Oh God, thank you. Thank you. Bless your people as they come to your throne this morning. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. Then let's come and let's do something. Let's make business with God.
Dakilang Diyos, marami po salamat sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa ipinakita niyo po sa amin, Panginoon, na napakalinaw na presentation ni Joseph, Panginoon, sa buhay po niya, na naunawaan po namin kung anong ibig sabihin ang pagpapatawad. Ano ang dapat po naming unahin, ano ang unang-unang hakbang na gagawin po namin. O Diyos, nawa ang mga anak niyo na nakapakinig po nito ay hindi na po maging ignorante pagdating po sa larangan ng pagpapatawad. Please use this message, O God. Speak to every heart that was hurt, Panginoon. At pagpalain niyo po na magkaroon ng bagong buhay ang sino man, Panginoon, na nagkakaroon ng hirap pagdating sa pagpapatawad. Ito po ang aking samot dalangin. Ngayon nakikiusap po ako sa inyo na iligtas niyo po ang di paligtas sa mga our visitors, O God, and give them an obedient heart, O God, that they would follow the Lord in water baptism. In Jesus' name, Amen.